Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauwing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mo kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalam para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa bahurin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniuutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway?" Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, "Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan niyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain." Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo
ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas sa aking tagumpay, ginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon na aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Gereseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang masupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw niya si Jesus. Siya ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo.
Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa ilalim ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag sa iyo ang Diyos. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy pong sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, magandang umaga din po sa inyo. Patuloy po tayong nagninilay sa pangkaraniwang panahon o sa missionary journey ni Jesus sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagpapalayas ng mga demonyo. Napakinggan ho natin sa ating mabuting balita kung paano si Jesus nahabag sa inaalihan ng demonyo. Hindi lang ho isa ang sumapi sa taong ito. Ang pangalan ay Pulutong. Ibig sabihin ay marami. Kaya nga naman sa pagsalaysay sa ating mabuting balita, napakinggan natin na kahit talian siya, kahit igapos, ay nakakapigtas ho, nakakaalis ho siya. Bali-bali ho at lagot lagi ang mga pangtali sa kanya sapagkat napakalakas ng sumapi sa kanya. Si Jesus sa mabuting balita ay gumawa ng isang makapangyarihang kababalaghan nang mapalayas niya ang samot-saring demonyo sa isang lalaki sa bayan ng Gerasa. Ito po ay nagpapakita sa atin na si Jesus ay makapangyarihan at siya lang mismo ang may kakayanang gumawa noon. Mga kapatid, ito'y paalala sa atin na kahit ang mga demonyo ay sumusunod sa Kanya, paano pa kaya yung mga problema natin, mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi ba kaya din tanggalin ito na Jesus? Mga kapatid, ano ba ang naging daan? Bakit napalayas ang masamang espiritu? Di ba dahil sa pananalig ng taong ito? Sa paglapit ng tao kay Jesus. Ano ang ginawa? Nagpatira pa, nanikluhod sa harapan ni Jesus. Naroon yung malalim na pananampalataya niya. Naroon yung malalim na pagtitiwala niya na ang lahat ng sumasapi sa Kanya ay mapapalayas ni Jesus. Mga kapatid, sa pananalig, doon tayo tinutulungan ng Diyos, doon tayo binibayaan, doon niya tunay na ipinapadama ang Kanyang pagmamahal. Kaya kung tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, ang solusyon po, mga kapatid, ay ang paglapit sa Diyos. Ang pagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ang tiwala na siya mismo ang magpapalaya sa atin sa lahat ng ating dinadala sa buhay. Walang ibang solusyon kundi ang Diyos lamang. Kahit noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ano ba ang laging naging solusyon? Ano ba ang laging nagiging dahilan kung bakit napapalayas ang mga demonyo? Kung bakit napapagaling ni Jesus ang mga may sakit?
Hindi ba ang pananalig? Hindi ba ang paglapit ng mga tao sa Kanya? Mga kapatid, ito ang solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa lahat ng mga problema natin sa buhay, ang lumapit at dumulog sa Kanya. Walang higit na makakatulong sa atin kundi ang Diyos lamang. Tayo sa ating buhay sana ay matutong kumapit sa Kanya. Oo, may mga pagsubok sa buhay. Oo, may kailangan tayong harapin sa buhay. Ngunit isa lamang ang solusyon. Ang patuloy nating pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang patuloy nating paglapit sa Kanya. Ang pangako ni Jesus na huwag sana tayong bumitaw sa Kanya. Sapagkat Siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kaya nga sa sobrang tuwa ng pinagaling at nakalaya mula sa pagsanib ng maraming demonyo, ninais pa niyang sundan si Jesus. Ngunit ibinilin sa Kanya na umuwi at ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Di ba nga, napakarami nating napakinig na kapag pinapagaling sila ni Jesus, kapag pinapalayas sa kanila ang demonyo, kapag tinanggalan sila ng kung anong bagay o kung anong problema sa kanilang buhay, ang laging ending ay sila ay nais sumunod sa Diyos. Sapagkat doon nila nakita na si Jesus ay buhay. Doon nila nakita ang pagmamahal ni Jesus. Kaya nga sana sa ating buhay, ito ho lagi ang katotohanan na kapag tayong mga tao ay may idinudulog sa Diyos, madalas kapag katapos ibigay sa atin yung ating ipinapanalangin, ay nawawala na rin tayo. Ngunit itong mga taong ito na pinapagaling ni Jesus, ay mas pinipili nila kahit na sila'y pinagaling na, kahit na sila'y biniyayaan na, ay still patuloy pa rin silang sumusunod sa Kanya. Nawa sana tayo rin, naisin natin na kahit ibinigay na sa atin ng Diyos ang biyaya na hinihingiling natin, sana tayo still patuloy pa rin kumakapit sa Kanya. Mga kapatid, ano ba ang sabi? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang nais ng Diyos para sa atin? Ang nais lamang ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa Kanya. Ano pa ang sinabi sa inalihan? Si Jesus ay nahabag sa Kanya. Ito ay pagpapakita, mga kapatid, na si Jesus ay nahahabag sa lahat ng tao. Wala po siyang pinipili. Lahat tayo ay Kanyang kinahahabagan. Kaya kailangan lang natin ipakita ang ating malalim na pananampalataya, ang pakikipag-ugnay natin sa Kanya. Dakila ang Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak sa kasamaan. Ayaw rin niya tayong sumailalim sa tukso ng diablo. Kaya dapat tayong maging matapat sa Kanya sa pagsasampalataya sa Kanyang katauhan at pagsunod sa Kanyang mga utos. Naway tunay na umapaw ang mga grasya at patnubay ng Panginoon upang ito'y maipadala sa ibang tao. Ito'y paalala sa atin na kahit kailanman hindi tayo
pababayaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay kumapit sa Kanya, lumapit at magtiwala sa Kanya. At doon mararamdaman natin kapag tayo ay lumalapit, kapag tayo ay dumudulog sa Kanya, mararamdaman natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ang tunay na pagkakalinga niya sa Kanyang bayan. Kaya inanyahan tayo ngayong araw na ito na dumulog, lumapit kay Jesus. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Ilapit natin sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at maging kasakasama ka namin sa landasin ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at buong ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at buong ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manlangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa buhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, din mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa na mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Juan Bosco, San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliho sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayaang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo ang kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Bosco sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na mayroong taglayang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.